Sa ordinaryo pong mamamayan, ang sa tingin po naming mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating court congestion at saka jail congestion. Ang isa pong napaka-significant na reforma natin, yung binago po natin, yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan. Dati-rati po, ang pamantayan po ng pag-file ng kaso sa mga korte ay tinatawag natin probable cause. Medyo mababa pong antas ng ebidensya yon. At ang ating pong maliit na mga mamamayan na hindi po tama ang representasyon ay maaari pong makasuhan at makulong kahit po hindi sapat ng ebidensya. Ayon po sa ating bagong pamantayan, na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakdal ang isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case sa court. So napakalaking bagay po nito na ang isang inosenteng tao hindi po madedeprive ng liberty when cases are filed against them because no longer is probable cause the threshold of evidence, but a higher threshold that assures the respect for human rights, especially against deprivation of liberty. At even for bailable offenses, ang masama pong nangyayari, hindi naman po nakapagpiyansa ang mga tao kapag sila po ay na-charge ng offenses na bailable dahil po kulang din po ang kanilang kakayahan na mag-post ng bail. Kaya po ang dagdag na reforma po natin ay patungkol po sa pagbababa ng bail na hanggang 10,000. Yan po ay napag-usapan sa Justice Sector Coordinating Council at kaya po binaba natin for indigent accused yung bail to a maximum of 10,000 pesos. So mas marami pong mga nasasakdal na maari na pong lumaya temporarily while the case is ongoing trial. Ang pangalawa po ay tungkol sa jail congestion. Napakalaki pong pagbabago ang ginawa natin sa Bureau of Corrections, especially po sa prison records. Between 2022 to the present, there is an astounding number of releases. 26,000 individuals have been released from Bucor simply because we have now reviewed their prison records and we are now making sure that no one stays incarcerated one day more than what they should be imprisoned for. Dati-rati po, manual po ang review ng mga prison records. Kaya marami pong dapat makalaya na dahil napagsilbihan na po nila yung sentensya nila. Ngunit dahil hindi gumagalaw ang papeles, nakakulong. Tsinaga po namin ito manually and then ngayon po fully digitized na po ang ating prison records sa Bucor. Kaya po napakarami na pong na-process na release ng mga tao. So yun po ang immediate na impact sa taong bayan. Hindi po kayo dapat mangamba na makasuhan dahil po kapag meron lang sapat na ebidensya, doon lang po kayo maaring kasuhan. And this is in favor of ordinary people who cannot have sufficient representation. At sa jail congestion naman po, napakalaki na po ng improvement. Sana po magamit nating batayan yung sinasabi ninyo sapagkat hindi naman lahat po merong potential po na pagkakataon na sila ay ma-charge either criminally or civilly, no? Baka hindi rin nila maunawaan po yung ganun. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong highly technical na pag-uusap. Yun lang ma-feel sana ng tao na kasi po kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin, no? Ganito. Anyway, kaya ko po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary na buhay po ng